my beloved Boss Mike Cervera. Kinig kayong maigi din eh. Mga mare at pare, makinig kayo din eh. Din eh sa usapang iray. Abay, madudulas ang mamang nasa kanan sa tanong ni mamang nasa kaliwa. Oo ha, pakinggan ninyo. Wala munang kukontra. Pwede ba? Okay, eto na. Game! Okay, Secretary Sal, ito yung binabanggit at ni mismo ni Mayor Basti Duterte. Sabi niya, ano sabi ni Baste? I will always choose peace over conflict. Duterte said over the weekend, this is just my own opinion. I do not know about my father. I don't know about them. So, ito po yung mensahe at parang gusto niya na pong wakasan yung hidwaan ng mga Duterte at ng mga Marcoses. Ayan, wawakasang bakit? Bakit ito na ngayon yung nagsaluyot na? Yung nag-meltdown na, yung parang gusto nang magmakaawa ni Baste. Walang sound effects. Okay. Walang magko-comment, Okay. Sige, tuloy natin. As she said, personal niyang opinion yun. As you said, personal niyang opinion yon. Sige, tuloy. I don't mind any member of the family. Alam mo yung mga kanya-kanya yan eh. Prinsipyo. Hindi naman pa-influensya sa isa't isa. Apo. Sabi niya, it would have been better if the unit team is still there. So sabi yan. Dapat daw mas ma-okay kung nandiyan pa rin yung unit team. Bakit? Kala ko ba resign, bongbong resign. Bangag, ganyan. Mahal ang bugas, ganon. 'Di ba? Yan ang sinisigaw ninyo. Sige, tuloy. Ito ni Mayor Baste. So dito ay naging interpretasyon, Secretary Sal, na gusto na makipagbati ng mga Duterte kasi nung una siya po gusto nang makipagbati ng mga Duterte, walang sound effects. Gusto nang makipagbati ng mga Duterte. Ano pang hinihintay nila? Kung gusto naman palang makipagbati. Unang-una nanawagan ng pag-resign. So ngayon, parang gusto makipagbati. Ito ho ba ay sumasalamin sa kabuuan mismo kay at pananindigan na rin po ni dating Pangulong Digong Duterte? Paninindigan na rin ba daw yan? Paninindigan daw din ba yan nung matandang Duterte na tatay ni Sara? Sagot! Unang-una, kung nakikinig ka kay Presidente Duterte, never naman kalaban niya si PBBM, di ba? Never. Unang-una, kung nakikinig naman niya si Presidente Duterte. Never naman niyang kinalaban niya si Bongbong Marcos daw. In fact, sinasabi niya, kaya niya naman natili. Dali. Ulitin natin. Baka namali lang tayo ng dinig, ha? Ulit. Unang-una, kung nakikinig ka kay Presidente Duterte, never naman kalaban niya si PBBM, di ba? In fact, sinasabi niya, kaya niya naman natili yan ng Presidente. 6 na taon. Insaya naman PBBM, tapusin mo na lang yan. Huwag ka na mag-ambition dyan. Ng 6 na taon ka. Allah! Hindi ba nila pinapababa? Ngayon, mga kababayan, hinahayaan daw ni Pangulo niyang Duterte na tapusin naman daw talaga yung kanyang 6 na taon na termino. So ngayon, ang tanong eto, para saan yung mga ginagawa niyong pagrarally? Para saan yan? Kung gusto niyo palang tapusin ang 6 na taon na termino ni Pangulong Bongbong Marcos. So para saan to? Itong ginagawa ninyo. Tawagin yung bangag. Tawagin yung ganito. May propaganda kayong ganyan. May propaganda kayong ganito. Ay nako. Diba? Kaliwat kanan. Ang propaganda nyo. Para saan yun? Ito, Hambing ko
ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon Oo. sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Tayo po'y linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Oo. Naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto, kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi Ano pa? pero hindi nagagawa. Mm. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at pinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nakaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po ay po pwede nang makalagkad tayo sa gera. Isa pa, hindi lang yan. Meron pa, mas malupit, Boss Mike. Yung mas malupit! Ayan po ang magdedesisyon kung ang leader karapat dapat pang manatili o kinakailangan ng mamahinga. Unfortunately, kinakailangang sumadsat ng ekonomiya para makarating ang mensahe. Magbitiw na po! Dahil sa panahon ng krisis, kinakailangan na sa tamang pag-iisip ang ating presidente para po makaahon tayo sa hirap. At kapag siya po'y Narinig niyo yan. Balik natin dito. Bakit yung pinagbibitiw? Akala ko ba ipapaabutin nyo? Ipapatapos nyo yung 6 na taon. Ano tong dinadaldal ni Roque? Ulitin natin. Presidente Duterte, never naman kalaban niya si PBBM, di ba? In fact, sinasabi niya, kaya niya naman natili yan ng presidente. 6 na taon. Insaya naman PBBM, tapusin mo na lang yan. Huwag ka na mag-ambisyon dyan. Totoo ba yun? Pinapatapos nila pero balak nilang alisin sa pwesto? Kundi ba naman mga hinayupak talaga itong mga ayoko magsalita ng masama. Sige, magsalita ka na ng masama, Boss Mike. Magsimba ka na lang bukas. na siya ay manatili na wala naman siyang kakayahan dahil nga po meron siyang kakulangan sa pag-iisip, siya lang po makapagsasabi kung talagang siya ay nasa tamang pag-iisip dahil hindi po namin alam. Kasi kita mo, krisis na nga, lamyerda pa rin ang lamyerda. Lamyerda pa rin ang lamyerda. Lamyerda pa rin ang lamyerda. Kita nyo? Yan ba yung ayaw nilang patalsikin? Tapos dito sinasabi na itong dalawa na to. Kung hindi, may taong bayan. Opo. So, walang inconsistency yung mga payag ng mga pagkaman. So, masabi natin, kung ano man naging pahayag ni Mayor Baste, sarili niya lang yun at hindi po ito sumasalamin sa kabuuan sa Duterte family. Tsaka walang masama doon na yung dati mong kasamahan at Ayan. nagkaroon kayo ng hidwaan. Ayan walang masama doon. Yung dati mong kasamahan, nagkaroon kayo ng hidwaan, Panelo. You're open to it. Not necessarily Bukas naman pala lahat ano pa? na gusto mong may ipagbati. Kung hindi, you're open to a possibility na matapos yung hidwaan nyo. So, kayo ba ay, ano po pananaw niyo rito? Dapat na ho ba talaga makipagbati? Kasi marami nagsasabi, alam naman natin na yung hindi pagkakasundo-sundo ng mga leader at dating leader o sa politika dito sa ating bansa, maaaring maka-apekto ito sa kabuhayan ng mga Pilipino. Correct! Nakaka-apekto talaga yung mga yan. As I said earlier, merong mga hinihingi ang puwersa ng mga Duterte sa administrasyon. Merong hinihingi ang puwersa ng mga Duterte. May puwersa pa ba? Nakita nyo? Merong hinihingi. Merong hinihingi. Ang puwersa, ulitin nga natin. Baka mamaya mali lang tayo ng dinig Pero ang dinig ko talaga, merong hinihingi. Ang puwersa daw ng mga Duterte Sa politika dito sa ating bansa,
maaaring makaapekto ito sa kabuhayan ng mga Pilipino. Correct. As I said earlier, merong mga hinihingi ang puwersa ng mga Duterte sa administrasyon. Merong mga kritisismo. Kita nyo yun. Dinig na dinig ninyo. Ulitin mo, Boss Mike, isa pa. Ulit. O sa politika dito sa ating bansa, maaaring makaapekto ito sa kabuhayan ng mga Pilipino. As I said earlier, merong mga hinihingi ang puwersa ng mga Duterte. Narinig nyo? May hinihingi. Ano kaya yun? Ano kaya yun, mga boss? Yung hinihingi ng mga Duterte, tanong nyo nga kay Banat Bay kung ano yung hinihingi nila. Naloko na. Baka hinihingi nila unang-una, kailangan sumunod kay Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Teka muna. Yan na nga yung naging issue noon. Yan yung naging issue noon. Na parang gusto ng kampo ni Duterte pasunurin si Pangulong Bongbong Marcos. Abay, teka muna. Hindi pwede yung ganon. Nanalo ko meron akong mga sariling tauhan. Meron akong sariling pamamaraan. Meron akong sariling diskarte para patakbuhin ang gobyernong ito. Wala kayong pakialam. Naloko na. Nako, Diyos ko talaga. Di ba? Naloko na. Alam nyo na maliwanag pa siya. Bumbunan ni Banat Bay ang katotohanan. Merong gusto ang mga Duterte na hindi maibigay ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya sila nagwawala, nagtatantrums. Ginagamit ang mga mangmang at bobo at meron pang bonus na katangahan. Hindi itong mga Duterte. Diba? As I said earlier, merong mga hinihingi ang puwersa ng mga Duterte sa administrasyon. Naloko na. May hinihingi. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike